Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo po, ka-coffee, no? Hoy, ayan naman pala, oh. Kaya naman pala maingay itong mga tao na ito, oh. Hindi pa sinabi kung ano yung motibo nila. Kaya pala maingay itong mga tao na ito at gustong siraan ng administrasyon ni PBBM at si PBBM sa kakamaisog rally nila. 'Di ba? Eh yun naman pala, may mga ambisyon pala itong mga to. Gusto pala maging senador. Hoy, shout out kay Attorney Vic Rodriguez. O, isa ito ka-coffee. Do alam na natin ito, matagal na ka-coffee, na gusto nitong humawak ng sarili ng posisyon. Siyempre, ayaw niya naman na nakasandal lang siya kay PBBM. No? Gusto niya siya din ang bida. O, yan na, nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy itong si Attorney Vic Rodriguez. So, maisog rally pa kayo dyan. Sana ang ginawa ninyo, total, may plano naman kayo maging senador o maging politiko, eh sana sabihin ninyo yung mga plataforma ninyo. Doon na lang sana, di ba? Ano yung magagawa nyo para sa bayan? Yun na lang sana. Hindi na yung kinakailangan nyo pang siraan si PBBM, si First Lady at ang gobyerno na ito. Kung kaya naman pala, kung confident kayo sa sarili ninyo na mananalo kayo, doon na kayo mag-focus. Huwag nyo nang siraan itong administrasyon na yan. Ayan, lumabas na ang tunay na motibo. Tatakbo po sa pagkasenador. Headline ng ABS-CBN ka-coffee. Nag-file na po ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador itong si Attorney Vic Rodriguez at siya daw po i-endorso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan, oh. Magkasama daw sila ka-coffee sa isang lunch, no, dito sa Manila. Pero hindi niya sinabi kung nasaan nakastay itong si Digong. Anyway, hindi naman natin concern yon kung nasaan siya, no. Actually, ito honest take ko, ha. Kung si Attorney Vic Rodriguez dumikit lang siya kay PBBM, baka naging senador yan, baka lumusot yan ka-coffee. Kasi kung suportahan ni PBBM yan, i-endorse ni PBBM yan, itong si Attorney Vic Rodriguez, baka lumakas pa siya, pumasok sa Magic 12. Pero ngayon, nakaidigong siya, mukhang malabo-labo ka-coffee na makakalusot itong si Attorney Vic Rodriguez. Kasi ang base niya naman dyan, may isog rally eh. Ano na nangyari sa may isog rally? Buwag na. Marami nang nagkalasan dyan sa may isog rally na yan. Oh, yung ilang mga DDS vloggers na nagko-cover dyan sa may isog rally, sumusuporta dyan sa may isog rally, nag-apologize na kay PBBM, bumalik na kay PBBM. Yung iba na lumalahok dyan, hindi na lumalahok kayon. Yung mga tauhan ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, hindi na rin sila sasali dyan sa maisog rally na yan. Magbago pa kaya ang isip nila? Posible. Dahil pati si Kibuloy ay ang nakabilanggo ngayon na si Kibuloy, naghain din siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa pamamagitan po ng kanyang representative. Grabe ito ka-coffee. Sa tingin ninyo, mananalo pa ito? Sa mga Pilipino, iboboto nyo ba itong si Kibuloy? Ganitong klase ng tao, iboboto nyo ba yan? Nako, gising-gising. Posible iboto siya ng mga followers niya ng Kingdom of Jesus Christ. Pero sa mga hindi nakakaalam, nako, ingat-ingat naman tayo. Apollo Kibuloy, file COC for Senator, sabi po ng tagapagsalita po ng COMELEC. Kinumpirma niya na yan, ka-coffee, na nag-file din yan. Madi-declare ba siya bilang nuisance? I don't think so. May mga madi-declare. Kasi alam natin na nuisance talaga. Mukhang hindi madi-declare na nuisance itong si Kibuloy. So lalabas ang pangalan niya sa balota. Nako po, ingat-ingat ka-coffee. O isa pa, sino pa naghain ka-coffee? Si Willie Rebillame, na solid dito kay Digong din po. Solid follower ito ni Digong. Naghain na rin po ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Marami din drama itong si Willie Rebillame. Ang una hindi niya gusto, wala sa kanyang plano, etc. etc. Siguro, nakumbinsi siya ng kampo ni Digong kasi may followers yan eh. Baka nga lumusot pa si Willie Rebillame. Sa totoo lang ka-coffee, baka pumasok pa yan sa Magic 12 dahil sa dami niyang followers. Alam mo kung bakit? Napilit na. Mayaman na yan si Willie Rebillame, hindi niya kailangan. Feeling ko lang ha, ito assessment ko lang, teorya ko lang ito. Kinumbinsi si Willie Rebillame na tumakbo. Kasi dagdag protection siya kay Digong. Ang iisa lang ang pinoprotekta nila dyan, ang kanilang principal. Kasi kung walang proteksyon si Digong dyan sa Senado, mabilis siyang ipapatawag sa mga investigasyon, mabilis siyang makukuha ng International Criminal Court o na kung sino pa man yan. Kaya kinakailangan niya ng proteksyon. Yung sa tingin nila malalakas na may chance, kaya pinapatakbo nila. Ayan, si Willie Rebillame isa yan. Actually, may chance yan na lumusot sa Magic 12. Pero sa mga survey, recently, kasi medyo hindi naman lumulutang yung pangalan niya, nakakandidato siya sa pagkasenador. Hindi siya pumapasok doon sa survey. Pero now that he already declared his candidacy for the Senate, I think mukhang papasok na ito sa survey, ka-coffee. May makinarya yan. May pera yan. And I think susuportahan din siya ni Digong. Kailangan niya ng proteksyon. Kailangan ni Digong. Sige, dito muna tayo kay Vic Rodriguez.
Ang nakalulungkot lang dito, wala naman tayong masamang tinapay dito. Noon, ka-coffee. Pero ngayon, nung kakamaisog rally nila, hindi mo in-expect na si Attorney Vic Rodriguez magkasama kayo ni PBBM for the longest time, di ba? Magkakampi kayo, and then all of a sudden, hindi mo alam kung ano, biglang tumalikod, biglang iniwanan si PBBM, parang nilaglag niya si PBBM. Hindi natin alam kung ano yung sinabi sa kanya ng kampo ni Digong, pero parang ganun ang nangyari. Iniwan niya si PBBM. Syempre, may mga anomalya din, may mga problema din sa mga previous transactions nung siya po executive secretary. Hindi mo pwedeng i-consente na lang yan, yung mga maling gawain na yan. So sabi niya, siya daw po endorsed by ex-President Duterte. Oh, very confident si Attorney Vic Rodriguez. Oh. Siya daw po inendorso ng dating presidente na si Digong. May merit pa ba? May value pa ba itong endorsement ni Digong? Meron pa naman, pero I don't think na ganun pa kalakas, no? Former Palace Executive Secretary Vic Rodriguez on Tuesday, ngayong araw po, second day ka-coffee, second to the last day ng filing ng COC. Ngayong araw dahil bukas po, Miyerkules, last day na po ng filing yan, October 8. Nag-file po si Vic Rodriguez ng kanyang Certificate of Candidacy to run for senator in 2025, saying he could no longer stomach the alleged corruption happening in government. Wow! Wow! Isang malaking wow! Hindi niya na daw pumasik mura yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Talaga ba? Ano nangyari dyan yung nakaupo siya? Hello! Department of Agriculture. Ano nangyari dyan? Di ba kaya siya natanggal sa pwesto? Hello! PPA! Hello! Shoutout sa inyo dyan. Bakit natanggal sa pwesto itong si Attorney Vic Rodriguez? Di ba mga allegations ng corruption yan? Oy! Nako. Ingat. Kagaya nyo, hindi ko na rin matanggap na magpapatuloy pa ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Wow! So ang tingin niya sa leadership ni PBBM na dati niyang kakampi, baluktot. Oy, bakit? Natanggalan sa pwesto? Hindi nabigyan ng pwesto? Alam ko kayo ay pagod na sa korupsyon, droga at marami pang korupsyon, Rodriguez said. O bakit namutawi yan? Sino ba yung previous administration? Dahilan para mapagod ang mga Pilipino dyan. O Digong, di ba? Di pinapatamaan niya rin si Digong dito. Pinapatamaan niya rin dito ang mga kinot at mga previous leaders ng bansa natin. Kaya pagod na pagod ang mga Pilipino dahil paulit-ulit. O baka ngayon, kahit pa paano mabawasan under the new leadership ni PBBM. Oy, ingat-ingat dyan. Before his cabinet appointment in 2022, Rodriguez served as spokesperson of Marcos during the campaign season. However, the two had an apparent falling out shortly into Marcos's presidency. Kasi may mga nasilip naman kasi. Pinag-resign na lang yan. Pero ayaw kasi magtanggal ni PBBM. Pinag-resign na lang yan. In November 2022, Rodriguez was expelled. Oy! Tinanggal. Tinanggal siya sa Partido Federal ng Pilipinas. Ay! Bakit tinanggal sa PFP si Vic Rodriguez? Tinanggal siya over alleged corruption on presidential appointments. Hoy! Nako naman ABS-CBN masyado kayo ng real talk dyan. Nabasa nyo yan? Tinanggal po si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang partido mismo Partido Federal ng Pilipinas dahil may mga allegations ng korupsyon. Gusto mo ma-appoint? Ito bayad. Oy! Nako! Grabe to ABS-CBN binubulgar nyo naman to. Rodriguez on Tuesday said he has not been in touch with Marcos since September 2022. Para saan pa? Siguro kaya sinisiraan niya si PBBM. Actually, wrong move yan na ginawa ni Attorney Vic Rodriguez na sinisiraan niya itong gobyerno. Sinisiraan niya si PBBM. Kung medyo naglaylo-laylo lang siya dyan, baka nakakuha pa siya ng endorsement kay PBBM at nakalusot pa siya. Baka pumasok pa sa Magic 12 yan. The former Marcos cabinet official said he wanted to be the real opposition. Ang dami nyo na dyan inaagaw na nila Rizal Tiveros, real opposition. Inaagaw na nila Harry Roque. Ngayon, inaagaw na nila Attorney Vic Rodriguez. Ang dami nyo ng real opposition dyan. Sino talaga yung tunay na real opposition dyan? Nako, kanya-kanya na kayo dyan. Magkampi-kampi na lang kayo dyan. Since no one was allegedly brave enough to call out anomalies in the government, and they file a case against the government. File a case against PBBM or anyone else from his cabinet kung meron ka nakikita ng mga corruption. Ganon lang yon. Hindi yung maisog. Oy, kaya pala maingay itong mga tao na ito. May mga ambisyon pala itong mga to. Sige, good luck sa inyo kung makakuha kayo ng pwesto dyan. Rodriguez also claimed he was secured
the endorsement of former President Rodrigo Duterte but is open to being adopted by any political party. Ay, nakakalungkot naman yan. Parang nang mamalimos itong si Vic Rodriguez ng suporta. Ayan, i-endorse daw po siya ni Digong, pero dapat kung mag-i-endorse sa'yo, sa kanya magaling, di ba? Si Digong mag-announce, I'm endorsing Vic Rodriguez. Di ba? Dapat sa kanya magaling, hindi dito, kasi parang namamalimos siya ng endorsement dyan. At sabi niya, open daw siya sa ibang mga partido. Oy! Di ba parang nanghihingi ka ng suporta? Parang sinabi mo, ako in-endorse na ako ni Digong. Coming from you, ha? In-endorse na ako ni Digong, pero open pa rin ako sa ibang partido. Sino pang tatanggap ng partido dyan? Sara, hukbong ng pagbabago ni Inday Sara Duterte. Nako, posible. O sige, dyan na lang sila. Bahala kayo dyan. Yun naman pala hindi nyo pa diniretso na may mga ambisyon kayo dinaan nyo pa sa paninira sa gobyerno yun pala mga ambisyon ninyo, baka pwesto. O, ito pa. Ito, si Kibuloy din, nagulat din tayo dito ka Coffee Napakaraming salapin yan ka Coffee. Kaya magtakbo yan ng magpatakbo ng kanyang kandidatura, no? Makinarya, napakarami yan. Apollo Kibuloy, detained KOJC founder, files candidacy for senator. Wow, grabe ito ha. Grabe, isa pang tao to ni Digong, Kingdom of Jesus Christ founder, Kibuloy, on Tuesday filed a certificate of candidacy to join next year's senatorial race. The Commission on Elections confirmed. Nasa bilangguan siya. Pwede ba yun? Definitely, pwede yan ka-Coffee. Mga tao niya, mga ngampanya sa kanya. Ang problema dyan, paano yung mga KOJC member? Naglabas na sila ng statement. Hindi na sila mag-join dyan sa mga rally. Diba? Hindi na sila sasali dyan sa Maisog rally dahil magfo-focus sila sa evangelism na matagal nilang nakalimutan during the operations ni General Bantag dyan sa KOJC. Paano yan? Babawi itong Maisog, babawi itong KOJC, o join na ulit sila sa Maisog, o papalitan nila ng pangalan, join na ulit sila sa rally. Ay, nasaan yung dyan, paninindigan? Ay, nawala pero wala pa naman silang announcement. Pero kung tatakbo si Kibuloy, sino mga ngampanya para sa kanya? Abay, wala nang iba, kundi ang mga miyembro ng KOJC. Pwede ka mga ngampanya na hindi ka kumikilos? Abay, kailangan mo ng mga rally-rally dyan. Ayan, masisira yung statement ng KOJC na hindi na sila sasali sa Maisog na yan. Ay! Nawala ang panindigan. Pero hintayin natin. Ang tabayanan natin yan. Comelec spokesperson Rex Lodianco said Kibuloy filed his COC through an authorized representative as the controversial televangelist is currently detained over qualified human trafficking at kung ano pang kaso ka Coffee na isinampa po sa kanya. Bakit tatakbo pa sa Senado? Siyempre, protektahan niya ang sarili niya. Pag nanalo siya, kahit pa paano, may kapangyarihan siya. May bahagyang immunity siya dyan pag naging senador siya. That's the number one reason. Protektahan niya ang sarili niya, protektahan niya ang kanyang kingdom. Diba? Wala nang separation of church and state dyan. Protection na lang ang kailangan niya dyan. Kasi nakita niya na pwede pala siyang makanti. Second, protektahan si Digong. Pag manalo si Kibuloy, kahit pa paano, maprotektahan nila si Digong. Hindi basta-basta makukuha ng kung sino man yan. Ayan na. Kibuloy COC was filed by one of his lawyers, si Mark Tolentino. Isa pa yung Mark Tolentino. The religious leader is running under the banner of Workers and Peasants Party. Attorney Sani Matula of the WPP, however, denied signing Kibuloy's certificate of nomination and acceptance ng Workers Peasant Party. Ay, mag-usap-usap muna kayo dyan bago kayo pumunta dyan sa Comelec. Hindi raw inendorso ng WPP ka Coffee itong certificate of nomination. I am not aware of who signed the CONA. Only 3 individuals are authorized to sign on behalf of WPP: the chair, the president, and the senior vice president. As president, I can confirm that I did not sign any CONA for Kibuloy. Sabi po niya sa kanyang post. Naku po, ewan ko sa inyo, niloloko nyo ang gobyerno nito. Naglalaro ba kayo? Mukhang naglalaro kayo dyan Upon inquiring, the other two, Attorney Ariel Arias, ang chair po, at si Dr. Oscar Murado, ang senior vice president, have also stated that they have no knowledge of signing a CONA for him. Matula also said they will be inquiring from the Comelec regarding this issue. Hoy! Yun ang ginawa nyo dyan! Wala palang pumirma ng CONA. Tolentino said Kibuloy's platforms would be God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered. Oy, Mother Road statement, kaway-kaway. Religious freedom is inviolable. Kailangan ang government po natin should secure the holy grounds
against state forces. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong Pilipino, senador sa mga manggagawa, sabi ni Tolentino. Legit ba? Talaga ba? May ganon? Underage KOJC members as young as 12 years old have accused Kibuloy of molestation, saying the pastor wanted to check if their teeth was still intact. Tama ba yon? Nako. Bantay-bantay tayo dyan, ka-coffee. Maraming gusto makakuha ng kapangyarihan. Hindi lang sila, marami pa, ka-coffee. Pag nag-browse ka ng Facebook po, marami dyan mga walang sense, nagsisitakbo. Yung iba may chance pero walang sense, walang maitutulong, ka-coffee. Kaya ingat-ingat kayo sa pipiliin ninyo Magic 12, ka-coffee. 12 lang yan, ingat-ingat. Siyempre, ang mindset natin mga Pilipino, 12 naman yung option mo eh. Iboboto mo sa pagkasenador, isama ko na siya sa 12. Kung hindi kayo confident sa tao na yan, huwag nyo na isama. Kasi yung mindset na ganyan, 12 naman ang pipiliin ko, isa lang naman siya dyan eh. O, huwag nyo na isama, ka-coffee, kung hindi kayo confident. Baka makalusot yan. Diba? Ito, balik tayo sa Davao, kay Digong. Meron na pong matinding kalaban itong si Digong, dyan po sa Davao. Si dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, ay kilala ko ito, ka-coffee. Si Carlo Nograles, ka-coffee, nag-resign na po siya bilang chairperson ng Civil Service at tatakbo po siya sa pagka-alkalde ng Davao City. Mukhang may kakamutin to si Carlo Nograles Sana, may iba naman, ka-coffee. Huwag na si Digong. Ito, option, matalino to. Abogado, aktibo, ka-coffee. Baka mas makatulong, mapaganda pa ang Davao. Actually, kaya naman tumakbo yan si Digong. Kasi natatakot siya na maagaw sa kanya yang Davao. Maagaw sa kanyang pamilya yang Davao. Kasi kung si Basti lang ang patatakboy niya sa pagka-mayor, mukhang walang kakamutin Hindi maganda yung performance ni Basti, matatalo at matatalo siya. Kaya si Digong, kahit matanda na siya, kinakailangan niyang pilitin yung sarili niya na mag-file ng kanyang COC. Tumakbo siya sa pagka-mayor kasi wala siyang aasahan sa anak niya. Matatapos ba ni Digong yan? 79 na siya. Matatapos na ba yung termino niya? Hindi natin alam. Paano kung nag-cut short yan after 1 year na chugs? O sino papalit? Hindi ang vice mayor, if ever manalo ang vice mayor, si Baste. Sila din yan, di ba? Nako, strategy. Sana manalo dito si Carlo Nograles, ka-coffee. Mukhang ito naman na may potential Yung Pastor Rod, ka-coffee, mukhang alanganin yan si Bishop Rod na tumakbo po sa pagka mayor din po dyan sa Davao, medyo alanganin. Ito, si Carlo Nograles, bagamat malaki-laking laban ito, ka-coffee medyo hindi biro ang mga Duterte dyan sa Davao. Syempre yung foundation yan, solid yan, yung mga DDS yan nandiyan dyan sa Davao, isang political clan din yan, yung Nograles dyan sa Davao, pero malaking challenge yan. Good luck kung paano niya malalampasan o tatalunin ito mga Duterte na ito. Pero kung ikaw ay taga Davao, may option kayo, may better option kayo, go for Nograles. Yun lang yun aktibo, pinagkakatiwalaan ni PBBM yan. Di ba na-bypass yan Initially na-appoint yan dyan sa CSC. Na-bypass, hindi siya na-confirm. And then, muli ulit, ninominate ulit siya dyan. And then na-confirm na siya. Actually, 6 years yan Fixed term yan dyan sa Civil Service Commission. Pero hindi niya na tinapos para sa Davao. Kakampi ni PBBM yan. Kaya kung kayo taga Davao, ay nako, ito, may bago kayong option. Baka makatulong po sa inyo yan. Siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? At di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasukin na lang, ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo. Please click lang po na subscribe. Nandiyan po para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Ayan, like and follow na rin po sa mga katututok lang sa atin. Thank you for tuning in. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!